So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating kikilalanin ang the biggest defender, the biggest konsentidor sa balat ng social media, the biggest clown shouter na walang iba kundi si Ato. Palakpakan ang putang inang yan Mga kahombre ko, info lang para sa mga hindi nakakakilala sa Class S na pangit na ito. Si Ato ay isang influencer na mas kilala sa Facebook, which yung fame niya ay hindi niya nadala sa YouTube. At yon yung dinadala niyang grudge. That's why, sa pakiramdam ko lang sa pakiwari ko lang, meron siyang tinatawag, yung sakit na walang lunas. Sakit na mas deadliest pa sa pinaka-deadliest na sakit. Sakit na inggit. That's why, hanggang ngayon, the guy is still not successful. So ikaw, bilang fan ka nitong tao na ito, make sure, pagkatapos ng video na to, ay fan ka pa rin ni Ato. Or else, you are welcome to be one of the biggest members ng mga kahombre ko. Malakas siya sa Facebook back in the day. Napakalakas niya. I think may nangyari sa kanya, okay, sa Facebook niya. Sa tingin ko, na-report siya kaya siya nagkaganyan, okay? Hindi na siya recommendable. Yun lang yun sa tingin ko, okay? Let's be serious here. Baka nakakalimutan nyo lang. Or baka hindi rin nakarating sa newsfeed nyo na back in the day, Nung tinitira ko si Bugoy na Koy-Koy, madalas po siyang magpapansin kay MG. Today is the day. Today is your day, biggest clown shouter. Day mo today kasi bibigyan kita ng mga answers sa mga katanungan mo. Answers din para sa mga taong naniniwala sa'yo. Hopefully, maging mas matatag ang pag-iisip at damdamin mo sa sasabihin at mga sasabihin ko sa iyo. So ngayon mga kahombre ko, napakasaklap nito. Kasi siya ay defender, konsentidor ni Bugoy. Konsentidor din siya ng Tambay Cup ni Pio. Konsentidor din siya ni AC Boy Garage. So in short, hindi ko alam kung sino ba talaga ang bobo. Ako or siya. Kasi madalas niya ako sabihan na ako daw ay malaking ob-ob. Ngayong araw na ito, matutunghayan natin kung sino ang tunay na ob-ob. So yan na, let's go. Panimula. Yung buong video nung pinanood ko, malinaw na promoting to hate Bugoy na Koy-Koy lang, di ba? Wala talagang sense, hindi man lang na-elaborate ng maayos. Talagang mura lang ng mura kung ano-ano lang yung sinasabi. Wala akong ibang pinopromote, kundi pagmumura at walang sense yung pinagsasabi ko. To tell you the truth, this is the difference between me and you. Ako, si Makagago What's Up Man, ay natutong magbago. Iba na ang content ko for your information. Nakailang ulit na din ako sa social media na pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko. Uunahan na kita bago mo pa ako tirahin, bago ka sumagot. Kasi sigurado kung sasagot ka, kapos na naman. Una, si Makagago ay nagpakita ng tite. Everybody knows that. Come on, man, come on. Kasi bago ka ba? Hanapin mo lang, makikita mo yung titi ko na mahaba. Legit. Bata pa ako nung partida na. Di ba? Pangalawa, tinira ko lahat ng mga rapper ko, no? Sige, lahat yan. Ang dami kong naging kaso, ang dami kong tinira. Pero lahat ng yan ay nalusutan ko. Pangatlo, si Makagago yung biggest hated sa balat ng social media. Dahil napakahinayupa ko, lahat ng tao tinira ko, pinagmumura ko, pinag-imbentuhan ko pa ng storya, di ba? Kaya ako natulfo. Lahat ng yan. Pang-apat, isa akong bayaran pagdating sa mundo ng politika? Yes! Yes! I am the biggest, highest paid of them all. Promoter ako ng sugal? Yeah! Siyempre! Huwag mo kakalimutan, hindi pa po nawawala
ang malupit na palpakan. Nasa baba, pin comment, try nyo lang, register tayo. Piso lang. Months pa ngayon. Man, kailangan mo yan. Try mo na. Dalawa lang ang choice. Meron o wala. I am the first ever to promote online sabong. Now what? Ano pa? Patay ka ngayon. What else to say about me? Ang tanong, kaya mo bang gawin yung ginawa ko ngayon na umamin ako sa lahat ng mga mali ko? Man, nagsisimula pa lang ako, parang ayoko na eh. Ha? Patayin ko na yung aircon, alis na ako sa studio ko. Oh man, it's gonna be hot. Patay ka dito, boy. Sige ha, start na tayo mga ka-hombre ko. Panimula! Bakit ganon? Bakit kahit isang sikat na influencer walang makapag-content about this guy? Mga ka-hombre ko, sobrang mali na ang pinaggagawa ng hinayupak na ito. Kung meron mang influencer dito sa Pilipinas, na kung bakit wala nagko-content kay Bugoy, di ba? Kasi ang tunay na influencer, matalino. Di ba? At anong mapapala mo sa pagsita at pagpuna at pagbash ng kung sino-sino kung wala ka namang mapapala? Nakadepende na daw po sa mga influencers yung pagsagot-sagot. Dahil pagsasayang daw ng oras ang pagbibigay ng malaking real talk sa tao. So, ibig sabihin, Ato, dahil ginaya mo yung content ko, dahil I'm the first to do this, ibig sabihin, all this time, nag-aksaya ka lang ng oras. Nag-aksaya ka lang ng oras all this time. And for your information, wala na akong tinatawag na trash talk sa mga videos ko. Nitong mga almost 8 months now. Wala na pong trash talk sa mga videos ko. Kundi, pawang awareness na lang. Awareness at real talk. At tandaan mo, Ato, huwag mong tuturuan ang mga tao, ang mga followers mo, na matuto na lang tumahimik kapag merong gustong sabihin. Kasi kapag ikaw ay hindi nagkamali sa life, pag ikaw ay hindi nagkamali sa buhay mo, ibig sabihin nun, you're the biggest failure ever. Kasi usually, kapag ikaw ay nagkakamali, wala kang choice kundi itama yung pagkakamali mo. Now, ang gusto ni Ato, mga kahombre ko, wag ka na daw magsayang ng oras. Kasi wala wala namang mangyayari sa'yo eh. Kasi pupunahin mo kung sino-sino, wala ka naman daw mapapala. Mali ka! Kasi today, makikita mo na yung binigay at ginawa kong awareness sa social media, nagkaroon ng matinding liwanag. Nagkaroon ng matinding tulong sa mga tao. Simpleng salita ko lang. Ayan ang difference ko sa'yo. Kasi natuto akong ayusin. Natuto akong i-upgrade ang sarili ko through Boss Kayo and Attorney Libayan, okay? Siyempre, through my wife first. Kaya na-upgrade ko yung sarili ko. Hindi na ako si MG na parang loose ball cannon lang. Now, it's all straight real talk lang. Yan ang difference ko sa'yo. Kasi nagkaroon ako ng bayag para ayusin ang sarili ko. Ang tanong, hindi kaya ka nauubusan ng followers, dahil duwag na duwag kang ayusin ang content mo. Content mo na walang pinagbago since nagsimula ka hanggang ngayon. It's all the same thing. You just shout and shout and shout hanggang sa maubos ang power at lakas mo. Nasaan yung mas malupit? Yung taong nag-try baguhin yung sarili niya? O yung taong tulad mo na nakulong sa iisang room for years and years dahil takot siyang lumabas at baguhin ang sarili niya? Isa kang duwag, in short. Hindi mo kayang harapin ang mga bagong challenges in life. So now you lose. Grabe, Ato. Umpisa pa lang. At tatanungin ko mga followers ni Ato, sigurado ka bang idol mo pa rin si Ato? Do you still believe in this guy? Tuloy tayo. Imagine niyo mga kahombre ko. Inihalin tulad niya yung sarili niya kay God. Stating na kung ano-anong bullshit yung lumabas sa bunganga niya. Pero ang pinakamalupit pa dito mga kahombre ko, ang sinabi niya talaga sa isang podcast niya, magulat daw kayo kung si Jesus Christ ay takot sa kanyang asawa. Kasi hindi na daw siya si Jesus Christ, no? Isa sa mga pinopromote niya talaga yung dapat hindi ka under. Na dapat yung girlfriend mo or yung partner mong babae yung sumusunod sa'yo bilang ikaw yung lalaki. Na ako, hindi ko sure kung anong Bible verse yun, kung sang part ng Bible yun, na kapag ikaw under ka,
na kung ikaw, lalaki, tas under ka ng misis mo, hindi kinalulugod ni Lord yun na pwedeng, na si Bugoy din, oo, hinahalin tulad niya yung sarili niya kay God. Hindi ko rin alam kung saan part ng Bible yun, pero alam ko may ganun eh. Google nyo na lang yung, kung tawagin eh, Christ-likeness. Ato naman, malamang sa malamang nakalagay sa Biblia yan, kung yan ang sinasabi nyo. Pero Diyos ko, hindi naman ibig sabihin yan, ilalagay mo yon sa tunay mo na buhay. Kung saan, sinabi ba ng Diyos na mag-asawa ka ng 3? Sinabi ba ng Diyos na mag-asawa ka ng 3, 4, 5, at tawagin mo sila na pangaputa mo? Payag ka ba, Ato? Yung nanay mo tawagin kong puta? Puta ko yung nanay mo eh. Payag ka? Payag ka yung kapatid mo na babae, ganun ang tawag ko. Kasi ako si Bugoy, kinuha ko yung kapatid mong babae. Tapos ginawa kong ganon. Although payag yung babae, pero ikaw, ano mararamdaman mo? Payag ka? Okay lang sa'yo yung ganon? Kung payag pala si Ato, di sige. Bugoy na koy, free pala yung kapatid at nanay ni Ato pwede, siya na lang yung maging, puta-puta mo. Ang ayoko lang dito, sa ginagawa ni Bugoy na koy-koy, yung sobrang maliit ang tingin niya sa mga babae. Akala niya yung mga babae, laro-laruan niya lang. Hindi ganun yon. Kaya ko nga sinasabi na Bugoy na koy-koy is a boy. At kaya mo siya naging idolo because you are a B.O.Y. You never grew up yet. You are still not a grown man. Kaya ganyan ka mag-isip. Or maybe, maedad ka na, hindi ko alam Hindi ko alam sa itsura mo kung ilang taon ka na. Hindi ko masabi tuloy na act your age kasi di kita kilala. But then, para ipagtanggol mo ang tao na ito na sinasabi mo na wag maging under desaya ang mga babae sa mga kababaihan, inaaprobahan mo yon, kino-confirm mo. Ay totally a big mistake. Tandaan mo, ako yung living proof na kapag nakinig ka sa asawa mo, ay pwede kang maging ayos sa buhay mo. Ato, mas walang yapa ako sa'yo. Siguro yung Ato, sa buong karir mo, 5 beses akong ganun, Ato. Don't say stupid things, man. Kung hindi mo naman talaga mean yun. Kumbaga, kung content at content lang, don't say that. Kung talagang pinipilit mo lang na maging relevant, then gamitan mo nito. Sino nang bobo ngayon? Ako pa rin ba o ikaw? Mali ka ng intindi sa mga pinagsasabi ko. Tandaan mo, hindi pagiging under desaya at hindi pagiging mahina ang pakikinig sa partner o asawa mo. Parating tandaan, 50-50 lang dapat ang desisyon sa buhay. Hindi po pwedeng lahat ay si lalaki. Lalo na kung tulad mong klase ng lalaki. Kung tulad ni Bugoy na klase ng lalaki ang lalaki. Lalo na, dapat nga 60-40. 40 lang ikaw, 60 yung babae. Dahil hanggang ngayon, wala ka pa napapatunayan sa buhay mo. If you are still thinking this way, ibig sabihin, wala ka pa sa elite na pag-iisip. Nasa pagiging boy ka pa rin. Sa lahat ng lumalabas sa bunganga niya, sa lahat ng lumalabas sa kanyang mga kanta, ang tawag niya sa mga babae ay bitch. Alam niyo yun? Doon pa lang, so ang nanay pala ni Bugoy ay bitch. Okay? Pala nanay ni Bugoy na koy-koy, mga kaombre ko. Kasi parang lahat talaga ng babae sa kanyang mga mata ay pokpok. Ibang-iba yung may respeto sa asawa or sa partner. Tandaan mo, Bugoy, ang babae nire-respeto, putang ina ka. Ito putang ina mo rin, sobrang basic nito. Na si Bugoy, maririnig natin na ang tawag niya dun sa 3 niyang girlfriend. Di ba, bitch? Kasi dito sa Pilipinas, merong babaeng bitch, merong pang asawahan, merong pang kaibigan. Halimbawa, isa kang babaeng edukada. Papayag ka ba na 3 kayong girlfriend? Di ba hindi? Ang papayag lang sa ganong setup, yung mga low class bitch talaga. Di ba hindi mo pwedeng ipasok dito yung, hindi, lahat ng babae equal. Hindi ganun. May babaeng bitch, may babaeng pangkama lang, may babaeng pang-asawahan, may babaeng pang-kaibigan. Kung andito ka pang-asawahan ka, babaeng pang-asawahan ka, hindi ka papayag sa ganong setup na 3 kayong girlfriend. Ang pumapayag nga lang dun, yung mga bitch nga. Kaya ang tawag nyo dun sa 3 niyang girlfriend, bitch. Diba kasi payag sila na 3 silang girlfriend Ato naman, hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Anong kinalaman
ng equality at saka yung pagiging aware ng mga tao ni Bugoy, ng mga bata as you said, ng mga low class as you said, di ba? Tandaan nyo mga kahombre ko, sa Pilipinas, mas mataas po ang porsyento ng mabababang mga tao kaysa sa mga mayayaman, kaysa sa mga middle class. So ngayon, Ato, ano ba sa tingin mo ang natatouch na audience ni Bugoy? Siyempre yung mabababa. Ato, mabababa na nga yung mga tao, tuturuan mo pa na maging ganon. Ako kasi nagsisi na ako eh. Ibabalik mo lang yan sa akin eh. Hindi masamang magsisi. Basta tuloy-tuloy, consistent ka sa pagbabago. Now I'm giving full awareness sa mga tao. Real talk, full awareness lang. Si Bugoy nagbibigay ng impluensya sa mga low class. Yung mga low class, ayun ang gagayahin. Do you think si Bugoy ay makakapagbigay ng brighter future sa mga mabababa? Sa mga low class? Na, astig si Bugoy, gagayahin ko yan. Ang dami lang naman na puta-puta dito eh. Magne-negosyo lang ako, magbebenta ako ng t-shirt. Tapos, payosi-yosi lang. Pag-alagala lang ako, pa-GG lang ako, astig na astig ako. Eto na yung life ko. do you think it's a good way para ipakita yan sa mga kabataan? Yun lang yung main point ko dito. Karamihan kasi, mga kahombre ko, ng mga lalaki dito sa Pilipinas. Ayan, tulad niyan, si Bugoy, sila Kastama, si Ato, di ba? Lahat yung mga yan, same-same lang yan ang mindset. Kumbaga, ang mga babae, mga mababang klase lang ng tao. Hindi yan, hanggang dyan lang yan. Hindi niya magets. Ang sinasabi ko is magkaroon kayo ng respeto sa mga babae ninyo. Hindi yung porket low class, okay na yun, gagamitin ko na eh, low class eh. Anong klaseng utak mo, Ato? Okay ka lang? Okay ka lang ba? Kinukonsinti mo yung ganitong utak na kumbaga tanggap naman ng babaeng low class na siya ay pangputa lang? Is that even okay? Palitan natin. Low class ka. Meron kang kapatid. Kinontak ni Bugoy. Anong gagawin mo? Wala ka bang puso? Wala ka bang utak to think this way? Mga kahombre ko, man, hindi ko alam. Gumamit pa siya pangkama daw, pang-asawa at pangkaibigan. Ano ba yung trip mo? Cyborg na babae yung trip nitong hayop na to, mga kahombre ko. Yung tipong iba-ibang klase. Tama yung pangalan. Sabi niya nga, class S daw siya. So, ang utak niya, class A, class B, class C, class D. Ano ba yung nasa utak mo? Pangit na yung itsura mo, pangit pa yung laman ng utak mo eh. Binibigyan mo ng kategory yung mga babae. Now, you are a madman. Ibig sabihin. Alam mo, kahit low class ang babae, usually, mas may respeto pa yan sa kanilang mga sarili. Ang sinasabi mo kasi ngayon, automatic, tinanggap nilang low class sila. So, do you think yung tatlong babae ni Bugoy, walang kakwenta-kwenta mga babae, patapon na lang, low class, wala, alam nila, tinanggap nila? Do you think walang puso yung mga yon? Ganon ang sa tingin mo eh. Hindi mo yan pwedeng sabihin. At the end of the day, talagang napaka-grabe yung iniisip nyo na yan. Mga kahombre ko, huwag nyong gagayahin to. Kasi malas sa buhay kapag ikaw ay yung tipo ng tao ni Bugoy. And you can see that. He's still living his shitty life every day. He lives like a boy every day. Huwag nyo rin gayahin tong Ato na to. Walang kwenta tong tao na to. So ngayon, mga kahombre ko, tapos na tayo. Kasi napakawalang kwenta na po ng ibang statements niya doon. Hindi ko na yan para sagutin pa. Dito, mga kahombre ko, gumawa po si Ato ng video kung saan tinatalakay nito ang sistema ng tambay cap. In short, kinukonsinte at pinoprotektahan niya po si Pio. Siyempre. Tambay na presyong mayaman. So, naka-clickbait din siya, okay? It's a good one, though. Tingnan nyo to, mga kahombre ko. Basahin nyo. Kunwari, galit kay Pio. Tapos sabay build up. Galing ng strategy, sarap i-report misleading. Ato, pag nare-real talk, nagdi-delete ng comments. Isip bata talaga, di ba? Pagka medyo na dadali ng mga comments, delete. Ang sabi niya, basa ka ng guidelines ng FB. Baka sobrang mangmang ng comments mo, di nakakapasa sa FB. Ba't ko di-delete comment mo, mangmang ka pera sa akin, kamangmangan mo, tulok? Mali! Mga kahombre ko, huwag kayong maniniwala dito. Hindi totoo, Ato. Aminin mo. Napakasinungaling mo naman. Automatic ba na nagbubura si Facebook ng comment dahil sa community guidelines? Ay, nako, sinungaling ka. At kailan naman nagkaroon ng ganon? Yung tipong pagka may hate comment na di-delete? Ano yun? Automatic? Ano yun? Cyborg din ba yun?
Ay, naokla, ato. Pera sa akin ang kamangmangan mo. Paano? Paano? So ngayon, na itong tao na ito ay na-disappoint sa'yo, hindi na yan manunood sa'yo. In fact, bumagsak yung viewers mo. So, sabihin mo sa akin, pera pa rin ba itong tao na to sa kamangmangan mo? Sa kamangmangan mo, nawalan ka ng viewer. Yan ang legit. Kaya pala mga kahobre ko, itong tao na to, panay ang konsinte at panay ang tanggol kay Pio noong mga panahon na yon. Siya pala ay legitimate na naging reseller ng Tambay Cups. Ikaw masyado ka nang nababaon sa sarili mong movement. Ayun di ba? Hassle lang. At kaya pala siya galit na galit sa mga nang-real talk kay Pio. Kasi yun din pala ang trabaho niya. Palakpakan! Kitang-kita po natin dito. Meron din siyang mga cup niya, okay? Pangit cups naman yung kanya. Now, mapapansin nyo, itong pangit na kulay pula at white, kinopya niya po sa Marlboro. Ay, nako po, Diyos ko. Nakikita din natin na itong logo na to, kinopya sa All That. Oh my God. At ito yung pinaka-crazy. Kinopya niya itong pangit Bulls na to sa Chicago Bulls Champions Cup. Mga kahombre ko, makikita nating lahat dito kung bakit siya galit na galit at gigil sa mga taong nang real talk. Kasi maaapektuhan ang negosyo niya. Alam mo kasi, Ato, hindi po pwedeng konsintihin yung mga ganitong klase ng trabaho. Kasi ibig sabihin, wala kang awa sa mga nagdi-design, sa mga graphic designer, at syempre, wala kang respeto sa mga big business, big company. Tulad nga ng sabi mo, ikaw naman sikat. Kita naman ng lahat. Million followers ka. Bakit hindi ka magkaroon ng idea at gumawa ng sarili mo? In fact, content mo nga, ginaya mo sa akin Sisiraan mo si MG, ginaya mo lang naman sa akin yung ginagawa mo. Ganyan na ako dati. Okay, ako nagpasimula ng lahat ng to. So, wag mong sabihin na hindi mo ako napapanood. Ginaya mo lang even yung pagsigaw-sigaw ko. Lahat yun ginaya mo sa akin. So, now, mapapansin natin na siya po ay dekalidad. Dekalibreng manggagaya. Kasi kung nagaya niya yung content ko at na-turn niya into money, naisip niya, why not? Gayahin ko rin yung ibang mga big brands tulad ng Marlboro para maka-earn ako ng money. Ayun lang, mag-ingat ka. Kasi lahat ng nabivideo ko, nakokontrol ng taas. Ingat Ingat ka, boy! Oh my God, man! You know me. You know me, man. Naalala ko nga nun, mga kahombre ko. Napadulas ka pa Sinabi yan ni Boss Caillou sa kanyang live. Akala mo, hindi ko alam yon. Pareho kayo nung influencer na kumuha ng pera. Ikaw, Yung election, tangina, kasi hindi nga ako nakatanggap, boss Pero nung tapos netong tapos na, meron ulit. May mga nagbabayad. Tumatanggap ka? Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama tumanggap kami. Alam mo, Ato, next, ilalabas ko yan. Exciting yan! Yes! Gusto ko rin malaman kung magkano. Baka mamaya yan mahigitan mo ko. Ako yung highest paid. Hindi ako makakapayag, man. Magpapataas pa ako. Akala mo ba natatakot ako sa mga ganyang bagay? Gusto mo mag-try tayo kung sinong pinakatotoo sa lahat? Aminan tayo live. Gusto mo? Maganda yan, Maganda content yan, if ever. Trending ka ulit yan, boy. Diba? Kaso lang, tingnan natin kung kaya mong protektahan yung likod mo. Mas malalim yun. Dinadaan ko lang sa biro ang lahat. Anyway, abante tayo. Ikatlo, Ato naman, bakit dito pinapaikot-ikot-ikot mo yung argument tungkol dito kay AC Garage? Ang sabi niya, mga kahombre ko, ay 200k pesos na nga lang yung bibilhin mo na kotse. Tapos sa tingin mo, 200k lang ang tamang budget para sa isang good running condition na family car sa panahon na 2024.
Sa totoo lang, Ato, hindi po pera ang pinag-uusapan or amount ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito, Ato, yung kasinungalingan na sinasabi niya sa social media na good running condition. Yung kasinungalingan ng mga ads niya, ng pagpopromote niya, ang binabatikos dito. Gets? So, wag mong pagtakipan ang 3 butas. Kasi isa lang ang pantakip mo, 3 ang butas. Huwag kang maging tanga o kaya naman, huwag kang mag-try maging superhero because you are not. Hindi mo nga kayang ipagtanggol yung sarili mo. Ipagtatanggol mo yung ibang tao. Okay ka lang. Ikaw porket napatalsik ka lang sa mundo ng political vlogging nagkakaganyan ka na. Walang-wala ka na ba? Bigyan kita ng racket. Gusto mo? Marami pa ako dyan racket ng political vlogging Ha? Baka gusto mo? Tulungan kita. The biggest paid guy sa buong Pilipinas, makagago. What's up, man? Pag walang pera, wala ako dyan. Pero si Ato, pag may pera, wala siya dyan. Dapat talsik siya Ikaw Anyway, sige, abante tayo. Sabi niya, itigil nyo na daw yung kahibangan nyo, mga buyer. Wala daw below 200k na in good running condition. So, ibig sabihin dito, mga kahombre ko, yung mga taong nagkaroon ng misfortune, tinatarantado ni Ato. Ibig sabihin nun, bobo daw kayo, sabi ni Ato. Ato, bilang ikaw ay normal na tao, maghahanap ka ng mura na gamit. Tama? Now, syempre, simpleng tao ka lang, kailangan mong mag-research. Syempre, makikita mo naman ng page itong AC, di ba? Katiwa-tiwala naman kasi million followers. Ang dami laging nabebenta. Good running condition daw. Syempre, kahit ikaw pa man din, kunwari mahirap ka lang, humahanap ka ng kotse, may engganyo ka, bibilin mo talaga Kasi hindi naman Ato lahat ay tulad mo na napakagaling mong mekaniko na alam mo lahat sa kotse. Tulad niyan, hindi mo nga ata nakita bago ka gumawa ng content na nilagyan ng electrical tape, black on black yung check engine. Hindi mo alam yan kasi tanga ka. Kasi nga ikaw yung ob-ob, hindi ka kasi nagre-research. Basta ka na lang may mai-content, di ba? Kaya ka napapatalsik sa political vlogging Hindi ka kasi marunong mag-research. Napakakitid ng utak ng tao na ito. Hindi ata lahat ng litid niya napapasukan ng dugo. Kulang-kulang, mga kahombre ko, may mga ibang bara. Paano niya naiisip tong mga ganito? Ang problema lang naman, ng sasakyan ay tumitirik. Paano maiuwi ang sasakyan na tumitirik? Sige nga, siguro si Ato, dahil superhero siya, kaya niyang buhatin o palipadin yung sasakyan. Ewan ko ba dito? Huwag mo sisihin yung mga tao, Ato. Kasi yung mga tao, nagtitiwala rin lang. Tandaan mo, Pilipino tayo. Madali tayo magtiwala. Pag sinabi daw kasi talagang second hand, wala daw warranty yon. Dapat daw nagsama ng mekaniko at chinek ang all points bago mo binili. Once na nagkapirma na daw ay wala na raw talaga. Si Ato, gano ka ka-ob-ob? Sabi mo, pag sinabing second hand, wala na daw warranty yon. Ito yung nakasulat sa ating sa law. See? Bago ka kasi mag-content, mag-research ka muna. Huwag ka magmadali. Napapalabas tuloy dito kung gaano ka ka-ob-ob na tao. Okay, grabe. Tapos, sabi niya pa, dapat daw nagsama ng mekaniko. Paano nga magsasama ng mekaniko? Pagka nga may kasamang mekaniko, hindi niya na nga nilalabas. Hindi niya na hinaharap. Naintindihan mo ba? Kasi makikita na lahat ng sumpong ng kotse na binebenta niya. Once na nagkapirmahan na daw, ay wala na raw talaga yon. Cargo mo na yon. Mali ka! So, ibig sabihin, pagka nagpa-event ka ng isang suntukan, boxing, tas may nangyari dun sa isang boksingero mo, okay na yon. Labas ka na kasi may waiver. Gaano ka ba? Alam mo ba yung proseso? Sa bagay, paano mo nga naman malalaman yung mga proseso? Pag gangster ka lang naman, wala kang alam sa proseso. Wala kang idea kasi nga you are a little boy. Wala kang idea sa mga bagay na to. Ang alam mo lang magsisigaw. Mananong ulam! Yun lang. That's about it. But wala kang alam in life. Tapos ang sasabihan mo ng bobo yung taong literal na hawak ang buhay niya ng ayos.
Kung ang budget mo daw talaga ay 200K, hindi ka raw pang sasakyan, mag-ipon ka pa raw, mali! Napakarami pong napakabubuti na car garage, auto car garages na nagbebenta ng mga second-hand na kotse na good running condition talaga, mga kahombre ko. Legit yan. Na mga 200K, 250, ganyan, o kahit 200K below meron. Yung mga Honda, meron, mga kahombre ko. Pero syempre, i-check mo, tama naman, syempre, i-check mo. Pero syempre, dun ka sa legitimate na seller pupunta. Yung mapagkakatiwalaan mo, yung bibigyan ka ng warranty na kahit mga 6 na buwan, hindi sasabog yung makina or something, di ba? Hindi ka ititirek after 30 minutes. Merong ganon, Ato, maniwala ka. You are just lacking of research. Kung gusto mo raw talaga na matinong family car, dapat daw installment ka na lang, hindi yung agad-agad. Hindi nga afford eh. Kaya nga yun lang yung naipon niya all these years. Ibig sabihin, hindi afford. And now, Ato, ipapakita ko sa'yo kung bakit yung first mong sinabi na walang kakwenta-kwenta yung pinaggagawa ni MG ay lalagyan ko ng X na malaki. Kasi lumabas na po ang cease and desist order ng ating mahal na City of General Trias, swell, sa kanilang LGU, okay? Eto yan, mga boss, ha? This refers to your letter regarding the complaints received by your office on the operations of AC Boy Garage, located at Sitio Kiko Rosa, Barangay San Francisco. We would like to inform your good office that a notice of violation was issued to said establishment in 9 September 2024. So, September 9 pa po yan, pinapa-cease and desist. A follow-up inspection was conducted last 29 October 2024, during which a cease and desist order was issued for operating without the necessary permits. Ato, ano na? Pirmado pa yan, ha? Ng BPLO. Ano na, Ato? So, ngayon, para sa mga fans ni Ato, naniniwala ka pa rin ba? At fan ka pa rin ba ni Ato? You are very disappointing, man. Kung sasagot ka, ayusin mo. Kasi otherwise, man, mas lalo ka naman papaya. Ba't ganito na mga influencers ngayon? Nung nagbago ako ng gear, na-realize ko, ang babaw pala talaga ng mga influencers dito. Buti na lang nag-iba na ako. Kasi dati mas mababaw pa ako sa mga to eh. But now, things are very different. One love. Good fucking vibes.